Wala namang citizenship dito Oo. eh. Ang daming pera nung araw pagdating sa Pilipinas naghuhugas na lang ng plato. Mahal talaga yung cost of living sa Dubai kung according sa Yung gano'n na lang, 'di na rin ako nagtitingin kasi nga nakakabawas din siya ng stress ko. Siya na lang nai-stress. Bawas. Hello mga kabayan and welcome again sa aming episode ng Expat Ako Podcast. Ang space kung saan pag-uusapan natin ang mga kwento, tunay na buhay at chika ng mga kapwa nating Pilipino na nagtatrabaho sa labas ng bansa. Ako ulit ang inyong host, Mark, at kasama ang mga kapwa ko expat at mga co-host na si Carl, si Franz, at si Mika. Hello. oh, Ayun, baka may mga gusto kayong batiin, mga nagpapababati. nabati ko yung asawa ko yun lang. Si Love. Si Ma'am Love. Yes. Yan. Giges natin Franz, yan minsan. meron ka mga gustong Nabati ko yung family ko. Mom, kapatid ko, Jared, Giselle, hi, love you all. Lapit na, Daddy. lapit na magpadala. Padala na ulit. Shout out, mama, papa. Okay, shoutout sa aming mga magulang, sa parents namin dyan sa Pilipinas, sa US. Hello, sa aming mga kapatid. Ayan. So, welcome back to our podcast, mga kaibigan. Kamusta kayo? Okay naman. So, pag-uusapan natin ngayon yung, finances. Yung sa buhay bilang expat dito sa UAE, paano natin hina-handle yung ating mga finances? Naku po. Oh my God. Dapat ikaw maraming masabi kasi ikaw yung accounting. Oo, accounts? Mm. Naku po. So, unang tanong, buhay. unang gusto kong itanong sa inyo, dahil ba ibig sabihin ba na tax-free na yung isang bansa, madali na magpayaman? Mas maganda ba yung dating ng pera, mas malaki kasi tax-free? Kasi baka maaaring tax-free nga, ang liit naman ng sahod. Parang hindi naman para sa akin hindi yan sa laki ng sweldo, hindi sa tax-free. Parang nasa discipline. Okay. Nandun pa rin yun sa disiplina mo kung paano ka mag-manage ng pera. Kasi ako, personal experience. Yung nasabihin yung figure pero parang hindi makakabuhay ng pamilya yung sweldo ko dati eh. Mm. Pero nagawa kong makapag-step up na mag-invest kahit sa maliit na bahay. Mm. So yung lagi kong binibigay na kasi yung iba, ganito lang sweldo ko, hindi ko kayang mag-invest. Ilan na ba ang bahay mo sa Pilipinas? Sa susunod na episode na ulit. Ito na nga yung episode na pinag-uusapan yung investment eh. Naman, mabibilang pa lang naman sa kamay, grabe. Sa isang kamay lang, grabe ka naman. Mabibilang pa rin sa isang kamay. Para sa akin nasa disiplina talaga kung paano ma-manage yung finances mo kasi marami din namang malalaki yung sweldo na meet ko dito pero lubog sa Utang, sa credit utang. cards. So, Dito. nasa pa rin, para sa akin nasa disiplina. Totoo. Kasi yung iba kahit maliit ang sahod, ang galing mag-ipon. So, hindi yun sa laki ng sahod eh. Sahod. At hindi rin dahil tax-free. Dito kasi, ikaw ang maglalagay ng pera mo, kung saan mo siya ilalagay, I-re-ready paano mo sa yung retirement mo kasi wala retirement dito. mo. Wala namang citizenship dito Oo, eh. so yung retirement mo, doon mo na kukunin. Ikaw na yung magta-tax sa sarili mo. So, discipline. No? So, kung wala kang discipline, mahirap. Wala kang futures na siguro. Hindi ka rin Tama. mag-improve. Hindi naman pabata. Kayo, may share kayo doon. Dapat marami kang ma-share account. What? Hindi, kami taga-bilang, taga-bayad. Pero pagdating sa personal. So, second question, ano yung realidad ng cost of living sa Dubai? Masyado bang mataas? Nahihirapan ba kayo sa cost of living sa Dubai? Si Franz, nahihirapan ka ba sa cost of living? Parang ikaw lang hindi nahihirapan dito eh. Hindi nahihirapan yan. Hindi naman. Kamusta yung purchasing power sa Dubai? Purchasing power ng pera sa Dubai, talaga, malakas. Ibig sabihin, malakas. Pero in terms of cost of living, depende kasi yun sa, nasa ang level ka ng society. Nandito ka, or middle class ka, or nandito ka. So basically, mahal talaga yung cost of living sa Dubai kung according sa study. Parang na-check ko siya, one of the expensive siya sa buong mundo eh. Kasi,
yung mga extreme na pwede mo ma-experience na mga mahal, nasa Dubai talaga. Magre-rent ka ng yacht, Mm. Helicopter, helicopter, hotel, pupunta ka yung Burj Khalifa. sa 7-star hotel sa Burj Al Arab. Ma-experience mo talaga. Mahal talaga. So, pero di namang cheap hotel. Pumunta ka sa Ras Al Khaimah, Dera, pumunta ka sa dami dyan. Dera, mga luma. At So, kahit sa Dubai, meron din. meron Mga cheap din. hotels. So basically, ano siya different talaga siya So, kung gusto mong ma-experience yung talagang sinasabi nilang rich of the rich, Hmm. kailangan mong gumastos. So, ibig sabihin, yung cost of living sa Dubai, very, siya, diverse. Depende sa iyong culture, sa iyong Mm, character. 'Di ba? Sa mm, personality mo rin kasi. Kasi kahit na kumikita ka ng ganito, kung ayaw mo namang tumira ng ng magandang bahay or ayaw mo mm, mag-spend ng masyadong malaki sa bahay, mm, pwede ka pa rin namang ang Mag-bed laki ng sahod mo space, pero naka-bed space partition. ka pa rin, although 'di ba? ayan 'di ba tas maraming fast food diyan, puwede ka naman hindi kumain, puwede ka Pwede namang ka once a month mag-shawarma. Oo. mag-shawarma. Paano ba kayo mag-spend ng pera niyo sa West Zone, for Ang example? maganda kasi dito, halos regulated lahat yung tinda, kumbaga Mm. monitored. Mm. So, hindi nagkakalayo yung prices. Hmm. Siyempre, depende na yun sa business yung tinatawag nilang yung overhead expenses, 'di ba? Magkano yung budget mo sa food noon? Noon, Tas magkano na siya mag-isa ngayon? ako Oo. mag-isa ako ang budget ko sa isang buwan nun parang 200 lang. So, 50 dirhams per month? Ay, per week? Per week. Mm. Ang tipid ko nun kasi hindi Lupit naman mo. ako 3 times a day kong kumain, Mm. Oo. Oo. Kasi wala rin naman Kasi time. parang kinaya din natin ng 50 per day Unang per kinain week no, nun. unang lapag natin dito. Yung unang Pero mga buwan ang namin mga 50. pagkain namin nun, tol, Gulay. lang. gulay, Oo. Gulay. dilis, Oo. tuyo, Ako hindi ako talong, nag-isda. gano'n. Ang pagkain ko nun, ganun lang, gulay. Tapos, hindi nga ako marunong magluto. So, hindi ako bumibili ng manok. Hindi ako bumibili ng isda. Bumibili ka Prutas. ng luto na ng manok, Oo, 12 luto na. dirhams. Oo. Ay, mura nun eh. 'Di ba yung kay mga my friend? Yung kay my Oo. friend. May may tinatawag silang full service. Ah. May tawag doon? May Pero garlic paste, may magkano yung manok nila, yung full chicken? no, ngayon medyo 25. pricey na ngayon, 25 ba? 25. Akala ko 12. 12 pala yung 'pag nasa Oo, grocery, yung 25 yung yung fresh. nakikita mo naka-display, Oo, yung medyo ano. Hoy, depende naman sa pagbibilhan mo. May maano naman. So, meron din pala dito, tol, yung masarap na madumi pa. oo naman. Oo. Madami din. Marami din. Tawag lang yun yung masarap na madumi pa dun sa mga murang pagkain, pero hindi naman talaga sila madudumi. Bawal naman Bawal sila naman dito yun, mag-ganon. siyempre, 'di ba? Laging Napakahigpit may ng mga checking dito. Mapapasara Oo. yun, mapapasara yun Napakahigpit pagka ng sanitation dito. ano lang yan. Si ikaw, Franz, paano ka dito, nagba-budget ng food mo? Before? Nag-go-grocery ka pa ba? Alam mo pa ba yung West Zone? Ay, nag-grocery naman ako minsan. Nag-go-grocery ka Pero rin? more on, nag-order lang ako online. Ng pagkain mo? Minsan, groceries pag gusto ko niya. magluto, nag-grocery. Noon, 15 minutes. Wow. Oo. Oo. Pero Oo. nagluluto ka rin, di ba? Nagluluto rin ako minsan. Magkano ang binabudget mo sa food mo per month? Hindi kasi ako nagbabudget. Labas-labas yan. Ganun lang siya eh. Hindi ako Hindi ka nagbabudget. nagbibilang? Kasi 1,200. Hindi, pagdating sa food kasi, ayoko di din-deprive yung Yeah, sarili ko. Totoo, may mga Tama. gano'n namang Parang kung ano personality. yung gusto kong kainin, okay ako dun. May nakapagpayo din sa akin yan. Magtipid ka na sa lahat ng bagay, wag Wag na na sa sa Lang sa pagkain. pagkain. Ikaw ba, paano ka nagbabudget sa bahay? Ako hindi ko alam kung paano yung budgeting. What? Nung na-meet ko yung kaibigan mo na chef, mula nun hindi na rin ako ginaya ko yung style nila. Hindi ko na tinitingnan yung budget. Basta siya na lang sa lahat. Tapos Diba? naka-focus na lang ako sa work. Oo, So, si Libo. mas Sa naging focus buwan. ako sa work kasi ang focus ko na lang is work. So, hindi na ako nag-iisip kung ano yung budget. Basta kung ano isip. Ang request ko lang sa kanya isa lang. Kung gano'n din sa kaibigan mo, yung mga gusto ko ibigay lang. Yung mga gusto ko ng Chanel. Ng relo. Hindi, relo lang. Hindi, Lang, yung mga mga lang, Mga ano, bag. Gusto ko damit. ng mga bag. Mga simple lang. season ka sa buhay mo. Simple lang, mga Yung gano'n na lang. Di na rin ako nagtitingin. Kasi nga, nakakabawas din siya ng stress ko. Siya na lang na-stress. Bawas isipin, pinasa mo kay Oo. misis. Dati, dalawa kami nag-iisip. Ngayon, siya na lang. Di, nakatulong, di ba? So, paano ka nagbabudget ng food? 1,000 ang budget natin sa isang buwan. Ngayon, Ano yun? Ano yun? Yung sa bahay Sa lang? bahay lang.
Sa Wala. bahay lang lahat, may mga groceries Okay. namin. Wala pa yung ano sa labas. Hindi. Meron kaming meron kaming allowance. Separate. Tapos sa bahay. Kasi yung allowance ko, binabayad ko na siya sa mga hulugan kong Gadget. gadget. Na yun. Doon mo inisip gamitin di ba? So, Oo. pero Personal mo yun no? Personal. pero maganda doon at least budget pa rin. Hindi pa rin budget ano. pa Hindi din. pa Budget rin. sa gas. Actually kahit di ka naman mag-breakdown ng gastos mo, basta nakaalat Pasok. na yung savings mo at saka ito yung expense, okay lang naman yun. Pwede mo. Ay, Anyway, talaga. it leads us to the next question. Ano sa tingin nyo o nakita nyo yung mga dahilan ng financial struggle ng isang expat? May nakita ba kayo na Dami Sale. Ha? Daming sale. Sale? Sa sobrang daming Number sale one. dito. Yan, Yung isang hindi mo struggle. bibili pero naka-sale sa'yo. Stress. Yan. Pag-stress din. Kasi, Pero sa kayo nag-away kami ni Love. Ah. Hindi ako kumakain sa mga resto pero gumastos ako ng 400 yata yun. Mag-isa lang ako. Grabe, kirain ko nun tas kung ano-ano pinagbibili. stress. Kasi minsan pag stress ka na, gusto mong Mag-isa lang kasi ako niyan dito eh. Okay. Nag-away kami tas stress ako sa work. tatanggal naman yung stress mo. Hindi, na-stress ako lalo. Kapag receive niya ng bill, oh my God. Another Umorder stress. pa ako yung drinks nila. Alam mo naman yung mga drinks dito, di ba? Parang kasing mahal ng pagkain pag umorder. Oo. Pag-order ko, paglabas ng bill, mag-order pa akong ice cream, ganun. Puting, grabe naman to, 400. Isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng Oo. financial struggle dahil pag na-stress yung mga expat, kababayan natin na Doon na OFW, din hindi nire-release nilalabas. nila dun sa sa food. Sa paggastos. Ganun ka rin ba, Franz? Pag na-stress ka, Ano ba? Oo. Stress travel ka ba? may minsan Travel. minsan Travel or lalabas mag-shopping. Di ba? Minsan. Shopping era yan. Minsan lang. Minsan. Ano pa ba? Deserve ko to. Oo nga, Yan, deserve, no? Diba? Yung mga deserve ko to. Pero, although, kinakaskas mo siya sa credit card, minimake sure ko naman na binabayaran ko. Bago yung Oo. due date, no? Ng lahat. Kasi, ang hirap ng maano ka na puro, yung penalty. Minimum payment, Oo, tapos minimum. compounding yun eh. Yes, yung Compounding interest. nun. Ayan. Deserve mo yun. Deserve mo yan. No? Lagi ko yung sinasabi. Deserve mo yan. Pero kasi, bago bumili, no? Deserve ko to. ang isa pang struggle ng mga Pilipino kasi, typical sa ugali ng mga Pilipino, yung ma-pride. Tapos, kung alam mo yun, kung anong trending, gusto nila ng Pilipino, meron sila eh. iPhone, lalo na sa Diba? iPhone. Kung anong trending, gusto meron sila. Diba? Sobrang, lalo ng mga taga Batangas, tol, maubos na ang pera, wag lang ang yabang. Maubos na ang yaman, wag lang ang yabang. Oo. Ibang level yung mga. Kaya ganun. So, kung anong trending, itatry, ganun. So, talagang it end up sa ganong situation. So, basically talaga kung gusto ng maayos finances, discipline talaga. Walang hirap din naman sa iba, no? Na, halimbawa, may mga emergency bigla sa Pinas. Ayun din. Yun. Diba? Parang, as an OFW, wala kang magagawa kundi gawan mo ng paraan. Kahit ipangutang mo pa yan or what, kung emergency. Oo. Lalo na kung ikaw lang yung aasahan. Tapos family. Kung breadwinner. Breadwinner ka, tapos ikaw Kung lang breadwinner ka, ikaw Kaya- lang ang meron, may capability. Aside sa pinag-uusapan natin yung finances ng pagiging OFW, matagal natin parang napag-usapan natin na importante talaga na may financial education. Tapos dapat nilalagay yun sa curriculum ng Pilipinas o yung mga taga DepEd yan or CHED. Kailangan nilagay natin yun sa bata pa lang na mga basic knowledge tungkol sa financial. Kasi pagka wala ka talagang idea at nakahawa ka ng biglang magandang pera, hindi mo alam kung paano mo ma-manage yun. Lilipad. Mawawalan lang ng saysay yung magandang opportunity, di ba? Nagiging struggle na, biglang ang laki ng pera, na-overwhelm, hindi alam paano i-handle. Tama. Diba? Tapos, sa sobrang laki ng pera, paglaki din ng pera, paglaki ng sahod, paglaki rin ng expenses. Kaya nga dati naman nabubuhay ka lang ng ganito lang. Oo, ganun. Pero nung lumaki ang mo. Paano mo na pagkakasya yung ganitong Oo, sahod? Tapos may dati. sobra pa. Tapos pabalikan mo, pagbalik mo, Nag-increase kasi yung lifestyle mo din. Ganun yun. Diba? Nag-increase yung lifestyle. So, may kasabihan nga na, try mo i-maintain yung current lifestyle mo kung umitrees yung sweldo mo. Pero kasi,
Parang sometimes, as you Ang said, hirap. deserve mo eh. Hirap din Ay, talaga. halimbawa, laki na ng sahod mo. Tapos hirap na hirap kang pumasok sa work. Kasi nagko-commute ka pa lang, ang init pag summer. Kahit saan naman, mainit pag summer. So, kaya mo naman bumili ng sasakyan. Possible ba na hindi ka bibili ng sasakyan, di ba? Totoo. So, kung kailangan mo rin naman siya sa work, napapakinabangan mo. So, hindi siya magiging, tingin ko, struggle yung mga needs. Ang Ay, nagiging oo. struggle na lang talaga natin dito yung mga pagbili siguro ng mga wants. Kasi yung UAE, especially yung Dubai, very materialistic. Oo. Kasi kaya ko siya nasabing materialistic, lahat ng kaya tinawag nga 'to ni Jessica Soho na playground of the rich, 'di ba? Kasi nga lahat ng most expensive, lahat ng luxury, lahat Name ng it. puwede mo nang mabili dito. Tapos sa murang halaga pa minsan, 'di Oo, ba? yung iba. 'Di ba nakita ko ng bag sa Montblanc na binebenta ng 5,000 ta's ibebenta lang sa outlet ng 1,000. May mga gano'n, biruin mo 'yun. 1,000 Yun yung pesos. mga deserve mo to Oo, invest. Pero deserve ko 'to. 15,000 pesos yun ha. Pero 15,000 pesos. Sa Pinas, mahal to Oo. Oo, gano'n. So, ang reality pagdating mo dito, kailangan mo turuan yung sarili mo talaga. Mag-manage ng finances. Otherwise, marami akong kwentong narinig na ang daming pera nung araw pagdating sa Pilipinas, naghuhugas na lang ng plato. Naghirap. Kasi naghirap, wala naman Oo. naipundar. Sayang lang Totoo opportunity, yan. di ba? Kaya bumili kayong bahay at lupa. Yes. I Mag-invest. agree. So, it leads to the next question. Saan ba dapat natin ini-invest ang pera natin? Yan, Should it ganda be here in the place na kung saan tayo expat o doon sa place na magfo-for good tayo? Sa Pilipinas ba o dito? Yan, Basically, magandang saan question. ba? Kayo muna. Kayo, saan ba sa Ano tingin sa niyo? tingin Ikaw, niyo? be. Hindi ka pa masyado sumasagot eh. Para sa akin sa Pinas, mas maganda sa Pinas kung doon natin plan. Pero kasi as of now, wala pa tayong plan. So, pero para sa akin sa Pinas, mas maganda doon, lalo na kung magkaroon ka ng sariling bahay. Sariling, kung pwede nga lang, negosyo. Sasakyan, special sasakyan. Meron ka ng sasakyan, cash, may bahay ka na, wala nang problema, hangga't bata ka pa. Kasi pag medyo edad-edad na tayo, tapos magsisimula ka pa lang, mahirap na. So, dapat ngayon pa lang na na ginagawa na Yun na natin yung 'to. retirement plan natin. Sa Pilipinas tayo invest. Usapan natin yan sa likod ng camera. Sa susunod na episode. Ayun, dun talaga kasi dun ka uuwi. Depende na lang kung gusto kang pumunta ng iba, ng US, ng Canada. Depende sa plan mo, depende sa plan natin. Pero mas maganda pa rin, kahit pupunta ka sa ibang bansa, meron ka pa rin sa Pilipinas. Pero, Kasi dun ka pa rin uuwi. so ibig sabihin mo hindi na dapat mag-invest dito sa Pwede UAE naman kung dito ka expat or kung halimbawa nasa Singapore siya, dapat ba mag-invest siya sa Singapore? kung Kung madali naman kung saan siya dun eh. nandun? Hindi lang naman Hindi bahay naman, lupa yung investment eh. sasakyan. Yung career, Oo. pag-invest sa career mo sa ano mo. Oo. Mas maganda lalo na kung sa career, mag-invest ka nandito ka kasi magagamit mo siya. Mag-invest ka sa career, kung sa kotse, may investment ka ng kotse kasi kailangan mo dito. Siyempre, yung dito lang bahay talaga. Depende na lang kung magkakaroon ka talaga ng sapat na para It leads to it leads to the next question kay Franz. Kung it will be possible na mag-invest ng bahay dito ang mga naman. expat. Oo. Kasi real estate eh. Maraming mga expat na na meron properties dito. kabayan. Yung iba kabayan. So, depende kasi sa'yo eh, anong purpose mo. Kung pwede mo siyang gawing investment, kung i-flip mo siya. Halimbawa, bibili ka ng off-plant properties, tapos ibebenta mo rin. So, RFO kumita ka na. Oo. Or titiran mo ba? Magmo-mortgage ka pero at the end magiging sa'yo din. If Oo. ayaw mo na, uwi ka na sa Pinas, Benta diretso mo. pa rin, ipapa-rent mo. Yung bayad sa renta, yun yung magiging bayad mo sa mortgage hanggang Self-liquidating matapos asset mo. pala siya. 'Di ba? So, depende sa'yo, asset mo yan. So possible. 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 So ang tanong, paano nila ikaw kokontakin? I-ano niya lang, email niyo na lang yung Email nyo lang yung Email nyo na lang. email namin kung gusto Email niyo ng namin. idea Para tungkol sa maibigay yung details ni Franz. Yes. Anyway, so ibig sabihin, pwedeng mag-invest sa Pilipinas, pwede rin naman Pwede rin mag-invest dito. dito. Oo.
So it's just Depende sa'yo. we just have different Mm. personality. May mga tao na gusto mag for good doon, may mga tao naman na expat for life. Depende kasi yan sa sa plano mo eh. Mm. So, pero kasi as you said, pwede din dito. May kasabihan nga tayo, don't put your apples in the same basket. So, kung may opportunity ka dito, go for it. Kung may opportunity ka sa Pilipinas, go for it. As long as meron kang ininvest kahit saan man yan. Para may mapuntahan naman yung yung pag-abroad mo, di ba? Paghihirap mo, hindi lang puro gastos. Kasi at the end of the day, investment is an investment. Siguro yung mga certificates mo, that's investment. Sa personal investment, oo, certificate yan. In-invest ko yun para sa career growth, para mas maganda yung di ba? Yung career opportunity. So, it's possible na mag-invest dito. Posible. Aside sa lang, kung let's say ipapasok mo siya sa loan, syempre hindi mo kayang bilhin ng cash, di ba? Mas maliit ba ang interest ng housing loan sa expat or compare sa personal loan? Well, depende kasi sa bank. Bangko siguro depende sa bank. makakasagot. Tsaka sa credit score mo. Okay. Okay. Nag-aano pa rin ang credit score. Pero pwede kang mag-personal loan tapos ibili mo ng bahay. Kasi nga, kaya ko tinanong yon. Kasi kung parang sasakyan, mas mura yung, di ba? Mas mura yung car loan sa personal loan, di ba? So, kung mas mura yung housing loan, di syempre i-housing loan mo. I-housing loan mo kaysa Kesa mag-personal loan ka. mag-personal loan ka na mas. Pero depende pa rin sa tenor, sa tawag dyan, sa maturity ng loan mo. Pag-uusapan natin yung sa real estate more on the later episodes. Focus tayo sa pag-i-invest dito. Pero move on na tayo sa next question. So, next time pag-uusapan natin siya para mas maibigay natin yung buong details kasi hindi siya hindi maging enough yung time para pag-usapan siya ng sub topic lang. Dapat one whole topic talaga siya. So anyways, doon pupunta na tayo sa ating next question. Papaano niyo naman iba-balance halimbawa yung finances dito tapos biglang mayroong mga request sa Pilipinas, paano niyo siya hina-handle? Especially kayo yung breadwinners, paano niyo hina-handle yung mga needs doon, requests, tsaka emergencies yung nabanggit na kanina? Ikaw, Tol. Initially, may ganun akong idea talaga na kailangan may naka-separate para sa sa ganong cases. Pero as time goes by, wala naisama na rin sa yung budget dito. Wala namang humihingi, ilagay na lang natin yan dito. Tapos biglang dadating. So, minsan na lang, nami-mix na. Pag biglaan na lang, doon na lang, doon ako kunin. Sa iyo, Franz, may ganun ka ba? Ako meron ako. Meron kang ganun? Monthly naman siya nagpapadala, di ba? Monthly ka, bukod meron pa ba dun sa kayong emergency. sa Pilipinas, sustento na monthly commitments? Meron kayong commitments, monthly commitments sa family niyo sa Pinas? So, Ako, meron kayong monthly commitments? ngayon wala kasi nung nag-asawa na ako, kinasal na ako. Wala Hindi na. naman hindi naman sina mama nanghihingi. Kusa lang bibigay. Tapos ngayon, nung sinabi kong kasal na, hindi naman, wala namang problema sa kanila. Ang commitment lang namin ngayon, Tol, yung mga pinapaaral namin. Kasi yung mga project namin ni Mrs. may mga estudyante kami. Alhamdulillah, nakatapos na yung isa, dalawa, patapos na yung pangatlo. So, isa na lang. So, hindi na po muna kami magdadagdag. Si Franz din, congratulations, no? Tapos na si kapatid. Nakaka-graduate ang rin. Tapos na. Tapos na yung Meron pang kasunod? Yung bunso na lang. Third year, Anong fourth course? year. Yung graduate? Nursing. Papuntahin mo dito para may... Diba, pumasa din Tapos na. Para may katulong. Nakuha niya na yung license niya. Wow, congratulations. Shout out, Kuya Jared. So, ito ang tanong. Masasuggest nyo ba na sa mga kabayan na mga magiging expat, may sasuggest nyo ba yung monthly commitments sa kanilang family? Kasi minsan mag-asawa pa eh. Si lalaki siya nagbabayad ng kuryente ilaw ng family niya. Tapos yung babae siya rin nagbabayad ng kuryente ilaw ng kanyang tubig ilaw ng or whatever yung binabayaran niya dun sa side ng family niya. So maisasuggest nyo na pagka sila nag-asawa na, ganun pa rin ba yung dapat ang maging settings? Kasi Sa pag-uusap yan. Huh? Sa pag-uusap ng Tama. mag-asawa. Agree.
na 'Di ba? pinag-uusapan yun. Kasi Pinag-uusapan mag-asawa. hindi mo naman pwedeng basta bitawan yung commitment mo kung Oo. meron ka. So, kailangan pag-usapan yung mag-asawa. Bago rin siguro magpakasal, no? Ito yung Oo, commitment oo, ko, ito yung ganito totoo, ko. oo. So, matatapos to siguro ganito pa or Oo. kailangan kausapin ko si ganito, si ganyan. So, hindi mo naman pwedeng sabihing tanggalin kasi innate naman na sa Pilipino yung pagiging tightly connected sa family, di ba? Ito, bago tayo magtapos, sa karanasan nyo, ano yung may advice nyo sa kanila na dapat na siguro kung doon kayo nagkamali, wag na sila doon magkamali. Meron ba kayong ganun? Halimbawa, nasa Pilipinas ka pa, pupunta ka dito, mag-start ka ng mag-aral ng pagba-budget. Wag mo na antayin dumating ka dito saka ka mag-aaral. True. Kasi mahirap mag-adjust, lalo na let's say sinuwerte ka, nakahanap ka ng magandang work, maganda yung offer. Ma-overwhelm ka talaga sa pera. Kaya ko nang bumili nito, ganyan, ganyan. So, mas maganda na nasa Pilipinas ka pa lang, mag-aaral ka na ng budgeting kasi at the end of the day, ikaw rin magbe-benefit diyan. Mas magiging stable, mas magkakaroon ka ng magandang future kasi ma-manage mo yung finances mo ng maayos. Tsaka kahit wala ka naman sa abroad, kung nag-aral ka, baka hindi mo na kailangan na Tama, mag-abroad. regardless kung nasaan ka eh. Kasi marami ka na natutunan. So, kayo, Franz? Sa akin always live below your means. Kahit tumaas pa yung sahod mo, 'di ba? Hindi yung tumaas yung sahod mo, tumaas din lahat ng gastos mo, Actually, advance ka pa eh, 'di Mas ba? mataas pa sa sahod Mas yung mataas pa expenses. na advance mo na Parang yung sasahurin tinamaan mo. ako doon sabi ko, natira ako sa Sharjah ngayon, medyo mura yung flat. Pag lumaki-laki yung sweldo ko, balik tayo ng Dubai. Ayun. Actually, parang di ang mo ganda advice nun, maiiwasan yan. always live within your means. Means. Yung mas Or lower below. pa, pwede Or pa. below Kahit pa. below pa, oo. Way below pa, no? Grabe, pagtitipid yun. Tsaka mag-invest early. Yes, Tama. yun din Invest sa akin. Invest, Kung hindi kayo mag-invest. marunong pa mag-invest, bumili kayo ng lupa. Oo. Promise. Sold talaga. Invest early and wisely. Okay. Thank you so much sa ating mga co-hosts. At bago natin tapusin yung ating podcast na to, meron ulit tayong rapid fire questions. Yes. Okay? So, just answer kung ano yung unang pumasok sa Okay, isip Tito nyo, Boy. ha? Tito Mark? Tito Mark pala. Okay. Exit. Wait, anong sequence? Si Franz muna. Ikaw Si naman. Franz, si Mika, tapos si Carl. Okay? First question. Exit. A to A or B to B? A to A. A to A. A to A. Ayaw na mag B to B. Outlet mall or desert wadi camping? Desert Valley. Camping? Iba pa rin. Camping? Camping din. Camping ba? Dubai Marina o Old Dubai? Dubai Marina. Dubai Marina. Dubai Marina. Siyempre. Dubai Mall o Outlet Village? Outlet Village. Outlet Village. Ay, hindi pa ako nakapunta dun. Kaya exit. Dubai Mall ka na lang. Dubai Mall na lang. Travel now o travel later? Travel now. Travel now. Sige, now na lang. Now. Now na. Dubai o Abu Dhabi? Dubai. Dubai. Abu Dhabi. Well, hindi ka natin tatanungin yung bakit kasi rapid fire eh. Carrefour o Lulu? Carrefour. Carrefour. Lolo. Karak o coffee? Coffee. Karak. Coffee. Okay. So, thank you so much. That's all. At sana marami po kayo natutunan sa aming podcast today. Manood po kayo sa susunod. Mas marami kayong matututunan. Yes. So, next episode, pag-uusapan naman natin yung mga gustong mag-move in dito from other countries or even Philippines. Tas magkano yung kanilang dapat i-prepare Yun. at ano yung i-expect nila. Tama. Okay? Maganda yan. So, Okay. yun. Thank you so much. Thank See you you. and See see you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.